Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad? Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat na ang mga pahina ay isinulat ng ulan at tinataka ng panahon. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung ang nakaraan na pilit mong kinakalimutan ay biglang kumatok sa iyong pintuan sa gitna ng isang malakas na unos? Mananatili ka bang nakakubli o haharapin mo ang mga lihim na dala ng bagyo? I don't care about the storm. I want that deal closed by tomorrow morning. Ang matigas at puno ng awtoridad na boses ni Batalino Aguilar ay halos yumanig sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Sa labas, ang mundo ay tila ginuguho ng isang nagngangalit na bagyo. Ang malalakas na patak ng ulan ay walang awang humahampas sa bintana, at ang hangin ay umuungol na parang isang sugatang hayop. Ngunit sa loob ng sasakyan, sa ilalim ng malumanay na ilaw ng dashboard at sa yakap ng malamig na aircon, si Batalino ay nasa sarili niyang mundo. Isang mundo ng mga kontrata, deadlines, at bilyon-bilyong pisong transaksyon. "Sir, the lines are choppy. Hirap po ang signal," sagot ng kanyang assistant mula sa kabilang linya. Isang mura ang kumawala sa bibig ni Batalino. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa katabing upuan na gawa sa mamahaling katad. Frustration. Iyon ang tanging nararamdaman niya. Para sa isang taong sanay na kontrolado ang lahat, ang kawalan ng signal ng cellphone at ang biglaang pagbuhos ng ulan ay isang personal na insulto. Papauwi na sana siya sa kanyang penthouse sa Maynila matapos ang isang matagumpay na meeting sa isang kalapit na probinsya. Ngunit ang bagyong ito, na hindi man lang nabanggit sa weather forecast, ay biglang nagahasik ng lagim at sa gitna ng kanyang pagkayamot, nangyari ang hindi inaasahan. Umakyat baba ang tunog ng makina. Kumislap-kislap ang mga ilaw sa dashboard at pagkatapos ng isang huling malakas na pag-ubo, ang makina ng kanyang European luxury car ay tuluyang namatay. Katahimikan. Tanging ang hagupit na lamang ng ulan at hangin ang maririnig. Perfect! Bulong niya sa sarili. Puno ng sarkasmo. Binayo niya ng kamao ang manibela. Ang isang Batalino Aguilar, ang kinatatakutang CEO ng Aguilar Prime Holdings, ay na-stranded sa gitna ng kawalan sa loob ng isang sasakyang nagkakahalaga ng higit pa sa mga bahay sa lugar na ito. Pinilit niyang tanawin ang labas, kadiliman, at walang katapusang ulan. Ngunit sa di kalayuan, sa bandang kanan ng kalsada, may isang munting liwanag, isang mainit, kulay dilaw na liwanag na tila nang aakit sa gitna ng malamig na gabi. Isang maliit na karinderya. Wala siyang pagpipilian. Ayaw man niyang iwan ang kanyang sasakyan, mas ayaw niyang magpalipas ng gabi dito na walang kuryente. Inayos niya ang kanyang mamahaling suit, huminga ng malalim, at buong tapang na binuksan ng pinto. Agad siyang sinalubong ng malakas na hangin at ulan. Sa loob lamang ng ilang segundo, basang-basa na ang kanyang damit na gawa sa Italy. Nilakad niya ang maputik na daan patungo sa munting liwanag na yon. Sa pintuan, may isang karatulang kahoy na halos mabura na ang pintura. Tahanang sinag. Pumasok siya sa loob. Ang amoy ng mainit na sabaw at sinaing ang sumalubong sa kanya. Simple lamang ang lugar. May iilang mesang kahoy at mga upuang plastik. Malayo sa mga fine dining restaurant na kanyang kinasanayan, ngunit mayroon itong kakaibang init at pakiramdam ng isang tahanan. Isang babae ang nakatalikod sa kanya, abala sa pag-aayos ng mga plato sa isang estante. "Miss," tawag ni Batalino. Ang boses niya ay mas mahina kaysa sa kanyang nakasanayan. Dahan-dahang lumingon ang babae. At sa isang iglap, ang mundo ni Batalino Aguilar ay huminto sa pag-ikot. Ang bagyo sa labas ay tila nawalan ng boses. Ang pagod at pagkayamot na kanyang naramdaman kanina ay napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Pagkabigla. Ang mukhang iyon. Medyo nagkaedad,
May mga maliliit na linya ng pagod sa gilid ng kanyang mga mata, ngunit hindi maipagkakaila. Ang mga matang iyon na minsang naging buong mundo niya. Ang mga labing iyon na minsan niyang tinawag na sa kanya lamang. Luningning, bulong niya. Ang pangalan nito ay parang isang panalangin na matagal na niyang hindi nabibigkas. Si Luningning Santos, ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. Ang babaeng siya ring dumurog sa kanyang puso 6 na taon na ang nakalipas. Nakatitig lamang ito sa kanya. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang hawak nitong plato ay tila naging bato sa kanyang kamay. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Ngunit bago pa man may makapagsalita sa kanilang dalawa, may dalawang maliliit na boses na pumunit sa katahimikan. Inay, inay, tapos na po kaming magligpit ng mga laruan. Mula sa isang kortina sa likuran, 2 batang lalaki ang tumakbong papalapit kay Luningning. Kambal, magkamukhang magkamukha. Siguro ay nasa 5 taong gulang at doon gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Batalino sa paligid ng kanyang puso. Ang mga mata ng mga bata, ang hugis ng kanilang ilong, ang matigas na linya ng kanilang maliit na panga. Para siyang nakatingin sa sarili niyang litrato noong siya ay bata pa. Isang perpektong salamin ng kanyang nakaraan. Narinig niya ang pagtawag ni Luningning sa mga ito. Ang boses niya ay nanginginig. Ulan araw, bumalik muna kayo sa loob. Ulan, araw. Maging ang mga pangalan nila ay tila tumutugma sa unos na nagaganap sa loob at labas niya. Ang isip ni Batalino ay naglakbay pabalik. 6 na taon. 6 na taon mula nang iwan siya nito nang walang paalam. 6 na taon na puno ng galit at sakit. Ang timeline, perpekto. Sinubukan ni Luningning na harangan ng mga bata mula sa kanyang paningin, ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya. At ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa hangin ng bagyo. Nagpakawala ng isang malamig na hininga si Luningning. Kung kailangan mo ng masisilungan, maupo ka muna. Pauwi na rin ang asawa ko. Sabi nito, ang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay nagsusumamo na maniwala siya at umalis na lamang. Ngunit hindi na naririnig ni Batalino ang mga salita nito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kurtinang pinasukan ng 2 bata. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang basang sapatos niya ay lumilikha ng tunog sa sahig na semento. Tinitigan niya si Luningning, ang babaeng minsan niyang pinangarap na maging ina ng kanyang mga anak. Ang kanyang boses, na laging puno ng kapangyarihan, ay ngayon basag at nanginginig. Luningning, mga anak ko ba sila? Ang tanong na yon ay parang isang kidlat na gumuhit sa kalangitan ng munting karinderya. Para kay Luningning, mas malakas pa ito kaysa sa kulog na kasabay ng bagyo. Tumagos iyon sa kanyang dibdib, pinunit ang lahat ng peklat na 6 na taon niyang pilit na pinaghihilom. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang tanong na yon, ang tanong na kinatatakutan niyang marinig sa loob ng 6 na taon, ay binigkas na. At binigkas ito ng nag-iisang taong may karapatang magtanong. At siya ring nag-iisang taong ayaw niyang makasagot. Nakita niya ang panunumbat, ang pagkalito, at ang sakit sa mga mata ni Batalino. Ang mga matang yon na dati tinititigan niya ng may pagmamahal ay ngayon parang apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Humigpit ang kapit niya sa gilid ng estante, humuhugot ng lakas. Mula sa malamig na kahoy, kailangan niyang maging matatag para kay ulan, para kay araw. Hindi, sagot niya. Ang salita ay lumabas na mas matigas at mas malamig kaysa sa kanyang inaasahan. Isang kasinungalingan. Isang pader na bigla niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa. Umalis ka na, Batalino. May pamilya na ako. Hindi ka dapat naririto.
Ngunit hindi natinag si Batalino. Humakbang pa ito palapit. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa puso ni Luningning. "Huwag mo akong gawing tanga, Luningning," mariin nitong sabi. "Nakita ko sila. Para akong tumitingin sa salamin. Sabihin mo sa akin ang totoo." Ang nakaraan ay bumalik na parang isang alon. Naalala niya ang gabi na puno ng pangarap, ang mga pangako nila sa isa't isa sa ilalim ng mga bituin. Naalala niya ang sakit, ang nakakabinging sakit, noong nalaman niyang tapos na ang lahat. Ang mga masasakit na salitang ibinato nito sa kanya, ang pagtalikod nito, ang pag-iwan sa kanya ng nag-iisa at wasak. At ngayon, heto ito. Bumabalik na parang walang nangyari. Hinihingi ang isang katotohanang matagal na nitong itinakwil. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Luningning. "Katotohanan? Aling katotohanan, Batalino?" "Ang katotohanang mas pinaniwalaan mo ang mga kasinungalingan ng iba kaysa sa akin. Ang katotohanang iniwan mo ako noong mga panahong pinakakailangan kita. Iyon ba ang gusto mong marinig?" Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mukha nito. Ngunit agad itong napalitan ng determinasyon. Ito ang Batalinong kilala niya. Ang taong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Ang CEO na sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. At doon, ginawa nito ang bagay na pinakasanay nitong gawin. Ginamit nito ang sandata na palagi nitong inaasahan, ang kanyang yaman. "Magkano?" tanong nito. Ang boses ay nagbago, naging businesslike. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Isang bagong bahay, malayo dito. Isang malaking account sa bangko para sa mga bata. Ang pinakamagandang edukasyon. Sabihin mo lang ang presyo mo, Luningning." Para siyang sinampal. Hindi ng kamay, kundi ng mga salita. Ang bawat salita ay isang insulto, isang patunay na sa loob ng 6 na taon, walang nagbago. Para sa kanya, lahat ng bagay ay may katumbas na presyo, pati na rin ang pagiging isang ama, pati na rin ang pagmamahal ng isang ina. Naramdaman ni Luningning ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang galit na matagal na niyang kinimkim ay biglang umapaw. "Presyo?" Nanginginig niyang ulit. "Tingin mo ba mapapalitan ng pera mo ang 6 na taon ng paghihirap? Ang mga gabing hindi ako makatulog dahil iniisip ko kung paano ko bubuhayin ang mga anak ko. Ang bawat patak ng luha at pawis na ipinuhunan ko para sa kanila. Iyan ba ang tinatanong mo kung magkano?" Hindi na niya napigilan ang sarili. Ang kanang kamay niya ay kusa ng kumilos. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Batalino Aguilar. Ang tunog niyon ay mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Nag-iwan ito ng katahimikan sa kanilang pagitan. Tanging ang kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. Namilog ang mga mata ni Batalino, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Walang sino man ang naglakas loob na gawin iyon sa kanya. Mga luha na hindi niya namalayan ay nagsimula nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngayon, siya naman ang humakbang palapit. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at sakit. "Hindi mo mabibili ang kapatawaran ko, Batalino. At hindi mo mabibili ang mga anak ko," mariin niyang sabi. Bawat salita ay puno ng pait. "Hindi ko sila ipinagbibili. Hindi sila isang negosyo na maaari mong bilhin para makumpleto ang buhay mo." Sa isang iglap, bumukas ang kurtina at lumabas si Ulan. "Inay, okay ka lang po? Bakit po kayo umiiyak?" Mabilis na pinunasan ni Luningning ang kanyang mga luha. Yumuko siya at niyakap ang kanyang anak. "Walwala ito, anak. Pumasok ka na muna ulit sa loob. May pinag-uusapan lang kami ng bisita." Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga anak na ngayon ay pareho ng lumabas. Sila ang kanyang lakas, sila ang kanyang mundo, at hindi niya hahayaang wasakin ito ng lalaking nasa harapan niya. Tumingin siya ng diretso kay Batalino. Ang mga mata niya ay puno ng isang panibagong tapang.
Ang tapang ng isang inang leon na poprotektahan ng kanyang mga supling. Hindi mo na sila sasaktan, Batalino. Hindi mo na sila sasaktan tulad ng pananakit na ginawa mo sa akin. Bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Wala kang karapatan sa kanila. Wala na. Binaling niya ito ng likod. Akay-akay ang kanyang mga anak. Papasok sa kanilang munting silid. Iyon na sana ang huli niyang salita. Iyon na sana ang tuldok. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, narinig niya ang boses nito. Puno ng isang emosyong hindi niya pa narinig dati mula dito. Desperasyon. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Dito lang ako. Tinupad ni Batalino Aguilar ang kanyang salita. Hindi siya umalis. Nagpalipas siya ng gabi. Sa isa sa mga mesang kahoy sa loob ng tahanang sinag, ang kanyang mamahaling suit ay nanatiling basa at lukot. Ang lamig na tumatagos sa kanyang mga buto ay walang-wala kumpara sa lamig ng pakikitungo ni Luningning. Kinaumagahan, humupa na ang bagyo. Ang natira na lamang ay ang ambon at ang mga pinsalang dala nito. At kasabay ng paghupa ng ulan ay ang pagtigas ng determinasyon sa puso ni Batalino. Kung ayaw siyang kausapin ni Luningning, gagawa siya ng paraan para manatili. Nang araw ding iyon, ang maliit at tahimik na baryo Mahinahon ay nagimbal sa isang balitang mabilis kumalat pa sa rumaragasang baha. Isang lalaking taga Maynila na nagmamaneho ng isang kotseng mukhang galing sa ibang planeta ay naghahanap ng mauupahang bahay. At hindi lang basta naghahanap, handa itong magbayad ng isang taong upa, cash, sa oras din na yon. Ang lalaking iyon siyempre ay si Batalino. Sa loob lamang ng isang oras, nakahanap siya ng isang maliit na bahay kubo na paupahan, ilang kanto lang mula sa karinderya ni Luningning. Ang lugar ay simple. Gawa sa kawayan at sawali, may isang silid, isang maliit na sala, at isang banyong ang shower ay isang balde at tabo. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay nanunuot sa ilong. Ito ang eksaktong kabaligtaran ng kanyang penthouse na may floor-to-ceiling glass windows at tanawin ng buong syudad. Ngunit para kay Batalino, ang kubong ito ang kanyang bagong battleground. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, isang maliit na maleta na nakuha niya mula sa kanyang sasakyan na ngayon ay hinihila na ng tow truck. Tumunog ang kanyang cellphone. Sa wakas, may signal na. At sa screen, ang pangalan ng kanyang fiancé, si Dapa Ilustre. Batalino, where in the world are you? Ang boses ni si Dapa ay matinis at puno ng pagkayamot. May board meeting tayo. Sa loob ng isang oras, ang buong board ay naghihintay sa'yo. Isinandal ni Batalino ang kanyang likod sa pader na kawayan. Pumikit sandali. Ang mundo ni si Dapa, ang mundo ng mga board meeting at corporate takeovers, ay tila 1,000 milya na ang layo. Cancel it, mahinahon niyang sagot. Narinig niya ang matalas na paghinga ni si Dapa sa kabilang linya. Cancel it? Are you insane? This is the prime meridian deal. Pinaghirapan natin ito ng 6 na buwan. May mas importante akong inaasikaso, si Dapa. Isang personal investment. Sagot ni Batalino. Pinipiling itago ang totoong dahilan. Investment? Sa gitna ng isang probinsya na wala man lang sa mapa? Anong kalokohan ito, Batalino? Umuwi ka na dito. Hindi ako uuwi. Matigas niyang sabi. I will handle things from here. I'll call you when I'm done. At bago pa man makasagot si Sidapa, pinatay na niya ang tawag. Alam niyang magdudulot ito ng mas malaking gulo. Ngunit sa ngayon, wala siyang pakialam. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Ang 2 batang may mga mata na katulad ng sa kanya. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang opensiba. Ang una niyang plano, ang suhulan, ang mga bata. Pumunta siya sa pinakamalapit na bayan at binili ang pinakamalalaki at pinakamamahaling laruan na nakita niya. Isang remote-controlled na kotse, isang robot
na nagsasalita, mga action figures. Bumalik siya sa baryo na parang si Santa Claus. Inabangan niya sina Ulan at Araw na naglalaro sa labas ng karinderya. Dahan-dahan siyang lumapit, isang ngiti ang pilit na idinikit sa kanyang labi. "Hi," bati niya. "Tingnan ninyo ang dala ko para sa inyo." Ang dalawang bata, na kanina lang ay masayang naghahabulan, ay biglang natigilan. Nagtago sila sa likod ng isa't isa. Ang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Tinitigan lang nila ang mga kumikinang na laruan. Pagkatapos ay tumingin sa kanya at sa huli sabay na tumakbo papasok sa loob, sumisigaw ng, "Inay!" Naiwan si Batalino. Nakatayo roon na parang isang tanga. Hawak-hawak ang mga laruang plastik. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng pagiging tinanggihan. "Hindi po ganyan ang paraan dito, sir." Isang mahinahong boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang babaeng medyo may edad na. Nakangiti sa kanya ng may simpatsya. Ito si Maningning, ang katulong at kanang kamay ni Luningning. Ang puso po ng mga bata hindi nabibili. Magalang nitong pagpapatuloy. Kailangan niyo po iyong paghirapan. Kunin, hindi bilhin. Ang mga salita ni Maningning ay simple lamang, ngunit tumama ito kay Batalino nang mas malakas pa sa sampal ni Luningning. Paghirapan. Kunin. Mga konseptong banyaga sa isang taong sanay na ang lahat ay idinadaan sa tseke. Nang gabing iyon, muli siyang pumunta sa karinderya. Hindi na siya nagdala ng mga regalo. Tahimik lang siyang umupo sa pinakadulong mesa, nag-order ng kape, at nagmasid. Nakita niya si Luningning, abala sa paglilingkod sa iilang customer. Nakita niya kung paano ito ngumiti, kung paano nito inaalagaan ang kanyang mga anak. At sa bawat kilos nito, nakita niya ang lakas at dignidad. Nang mag-alisan na ang mga customer at sila na lang ang natira, lumabas si Luningning mula sa kusina. May daladalang walis. Hindi siya nito tiningnan, ngunit alam ni Batalinong, alam nitong naroon siya. "Hanggang kailan ka magpapakapagod dito, Batalino?" Tanong nito. Ang boses ay pagod. "Hanggang sa kausapin mo ako," sagot niya. Tumigil si Luningning sa pagwawalis. Hinarap siya nito. Ang mga mata ay seryoso. Mayroong bagong determinasyon sa mukha nito. Isang ideya na tila nabuo mula sa kanyang pagmamasid. "Gusto mong manatili?" Hamon nito. "Gusto mong maging bahagi ng buhay nila?" Tumango si Batalino. Walang pag-aalinlangan. "Kung ganoon, patunayan mo," sabi ni Luningning. "Patunayan mong nandito ka hindi bilang si Batalino Aguilar, ang CEO. Patunayan mong nandito ka para maging ama." Lumakad ito patungo sa likod ng karinderya at bumalik na may hawak na isang lumang martilyo. Iniabot niya ito kay Batalino. Ang hawakan nito ay magaspang sa kanyang palad. Itinuro ni Luningning ang bubong ng kanilang munting beranda. May ilang yero na nakaangat, halatang pinasok ng tubig noong kasagsagan ng bagyo. "Ayan," sabi niya. Ang boses ay walang bahid ng biro. "Ayusin mo yan." Mula sa bintana ng kanyang kusina, pinanood ni Luningning si Batalino. Nakatayo ito sa ibabaw ng isang medyo kinakalawang na hagdanan. Suot ang isang puting sando na hiniram nito mula sa isa sa mga kapitbahay at isang kupas na pantalon. Ang mamahaling Italian leather shoes nito ay napalitan ng isang pares ng tsinelas na halatang hindi komportable sa paa nito. At sa kamay nito, hawak nito ang martilyo na parang isang bagay na alien, isang kagamitang hindi pa nito nahahawakan sa buong buhay niya. Sinusubukan nitong ipako ang isang piraso ng yero. Bawat pukpok ng martilyo ay mali. Minsan ay tumatama ito sa hangin. Minsan ay sa sarili niyang daliri na nagiging sanhi ng isang mahinang mura na sinusundan ng mabilis na pagiling ng kamay. Isang bahagi ni Luningning ang gustong matawa. Ang makapangyarihang si Batalino Aguilar na kayang magpatayo ng mga skyscrapers sa isang pitik lang ng kanyang daliri
ay nahihirapan sa isang simpleng piraso ng bubong. Ito ay isang tanawing katawa-tawa, ngunit may isa pang bahagi sa kanya, isang maliit, nakatagong bahagi na nakaramdam ng kung ano. Hindi niya masabi kung ano yon, awa, respeto, o baka isang kakarampot na pag-asa na pilit niyang iwinawaksi. Inaasahan niyang susuko ito. Inaasahan niyang pagkatapos ng ilang maling pukpok, ibabato nito ang martilyo sa inis, tatawag ng pinakamagaling na karpintero sa buong probinsya at babayaran ito ng 10 beses para lang matapos ang trabaho. Iyon ang batalinong kilala niya. Ngunit hindi ito sumuko. Sa ilalim ng init ng araw, nagpatuloy ito. Pawis na pawis, ang balat na sanay sa aircon ay namumula na. Nagkaroon na rin ito ng mga paltos sa kamay, ngunit sa bawat pagkakamali, humihinga lang ito ng malalim at sinusubukan muli. May isang bagong determinasyon sa mga mata nito, isang determinasyong hindi nagmumula sa ego o sa pera, kundi sa ibang bagay, isang bagay na mas malalim. Inay, tingnan mo po si Tito Pogi. Sigaw ni Araw mula sa kanyang tabi, nakadungaw din sa bintana. Hindi siya marunong magpukpok, dagdag ni Ulan, na may halong pagtawa sa boses. Naramdaman ni Luningning ang isang kirot sa kanyang dibdib. Tito Pogi. Iyon ang itinawag nila sa kanya. Kahit na pinipigilan niya, ang presensya ni Batalino ay unti-unti nang nagiging bahagi ng mundo ng kanyang mga anak. Nang tanghalian, natapos din ni Batalino ang isang bahagi ng bubong. Hindi perpekto, medyo tabingi ang ilang pako, ngunit buo na ito. Bumaba ito mula sa hagdanan. Ang mukha ay puno ng dumi at pawis, ngunit meron ding bahid ng pride. Ang pride ng isang taong may nagawang isang bagay, gamit ang sarili niyang mga kamay sa unang pagkakataon. Nang gabing iyon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa kanilang hapagkainan. Si Batalino, may dalang isang kaldero ng sinigang. Ako ang nagluto, sabi nito, medyo nahihiya. Tiningnan ni Luningning ang sinigang. Ang mga gulay ay hindi pantay-pantay ang hiwa. Ang sabaw ay medyo maasim, ngunit ang amoy nito ay amoy ng effort, amoy ng pagsubok. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, pinaupo niya ito sa kanilang mesa. Kumain sila ng tahimik. Si Luningning, si Maningning, si Ulan, si Araw, at si Batalino. Halos para silang isang pamilya. Isang ideyang nagpadala ng takot at pagnanasa sa puso ni Luningning. Nabasag ang katahimikan nang biglang tumawa si Ulan. Papa, ang asim! Sabi nito, nakaturo sa sinigang. Natigilan ang lahat. Maging si Ulan ay tila nagulat sa salitang lumabas sa kanyang bibig. Papa, tumingin si Batalino sa bata. Ang mga mata nito ay biglang napuno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Luningning dati. Isang halo ng saya at sakit. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, humihingi ng permiso. Hindi nagsalita si Luningning. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang plato, ngunit hindi niya napigilan ang isang maliit na ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkatapos ng hapunan, habang hinuhugasan ni Luningning ang mga plato, narinig niya ang boses ni Batalino mula sa sala. Nagkukwento ito. Isang kwento tungkol sa isang matapang na prinsipe at isang dambuhalang dragon. Ang boses nito, na dati ginagamit lamang para mag-utos at magpasunod, ay ngayon malumanay at puno ng sigla. Sumilip siya mula sa pintuan ng kusina. Nakita niya ang kanyang dalawang anak, nakaupo sa sahig. Ang mga mata ay nanlalaki at nakatutok kay Batalino. Nakanganga. Lubos na nabibighani sa kwento. At sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ni Luningning sa paligid ng kanyang puso ay nagkaroon ng isang maliit na bitak. Nakita niya hindi ang CEO, hindi ang bilyonaryo, kundi isang ama na sinusubukang kumonekta sa kanyang mga anak
sa tanging paraan na alam niya sa ngayon. Nang mapatulog na niya ang mga bata, lumabas siya at naabutan si Batalino na tahimik na nakaupo sa labas, nakatingin sa mga bituin. Umupo siya sa tabi nito, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Matagal silang hindi nagsalita, tanging ang tunog lamang ng mga kuliglig ang maririnig. Bakit? Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ni Luningning, ang tanong na matagal nang nakabara sa kanyang lalamunan. Ang boses niya ay isang mahinang bulong. Huminga ng malalim si Batalino. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng isang bagay na mukhang pagsisisi. Dahil naging isang duwag ako, Luningning, pag-amin nito. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Iyon na sana ang simula ng isang mas malalim na pag-uusap. Isang pag-uusap na 6 na taon nilang ipinagkait sa isa't isa. Ngunit ang sandali ay biglang pinunit ng malakas na tunog ng isang paparating na sasakyan. Isang pares ng nagliliwanag na mga headlight ang tumutok sa kanilang munting karinderya, pansamantalang bumubulag sa kanila. Huminto ang isang mamahaling itim na kotse sa kanilang tapat. Ang pinto sa passenger side ay bumukas. At mula roon, lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng damit na tila hindi nababagay sa maputik na kalsada ng baryo. Matangkad, balingkinitan, at may isang aurang hindi mo maaaring baliwalain. Si Sidapa Ilustre. Ang kanyang mga mata, matalas na parang isang agila, ay agad na nakahanap kay Luningning. Isang mapanuring tingin mula ulo hanggang paa, na sinusuundan ng isang nangiting puno ng pang-aalipusta. Ang pagdating ni Sidapa Ilustre ay parang isang malamig na hangin na biglang umihip, pinapawi ang namumuong init sa pagitan ni Batalino at Luningning. Ang katahimikan ng gabi sa baryo Mahinahon ay biglang nabasag ng kanyang presensya, isang presensyang sumisigaw ng yaman, kapangyarihan at panganib. Batalino darling, ang boses ni Sidapa ay malambing ngunit may talim, tulad ng isang kutsilyong nababalutan ng seda. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga stiletto ay bahagyang lumulubog sa mamasa-masang lupa, ngunit hindi nito binawasan ang kanyang eleganteng postura. I knew I'd find you in this charming little place. Ang salitang charming ay binitawan niya na may halong pang-uyam, habang ang kanyang mga mata ay nilibot ang tahanang sinag na para bang isa itong dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Agad na tumayo si Batalino. Ang katawan niya ay biglang nanigas. Naging isang pader sa pagitan ni Sidapa at ni Luningning. Sidapa, what are you doing here? Tanong niya. Ang boses ay mababa at nagbababala. Ang batalinong karpintero kanina ay biglang naglaho. Ang kaharap nila ngayon ay ang CEO. Isn't it obvious? I came for you. Sagot ni Sidapa. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. This little provincial escapade of yours has gone on long enough. It's time to go home. Ang mga mata ni Sidapa ay muling bumaling kay Luningning na nanatiling nakaupo, ngunit ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. And you must be Luningning. Patuloy ni Sidapa. Ang boses ay nagbago. Naging mas matamis na nakakakilabot. I've heard so much about you. Ang bawat salita ay may dalang pahiwatig, isang paalala ng nakaraan, isang pag-angkin sa kasalukuyan. Hindi sumagot si Luningning. Tinitigan niya lamang si Sidapa. Sinusubukan basahin ang totoong intensyon sa likod ng pekeng ngiti nito. Look, I get it, sabi ni Sidapa, na parang isang nakatatandang kapatid na nagbibigay ng payo. Nostalgia is a powerful thing, a little trip down memory lane, but playtime is over. Lumapit pa si Sidapa. Ang atensyon niya ay ganap ng nakatuon kay Luningning. Alam mo, naiintindihan kita. Mahirap ang buhay. At sino ba naman ako para husgahan ka kung gusto mong subukang balikan ang isang magandang alaala?
para guminhawa ang buhay mo. Ang bawat salita ay isang patutsada, isang matalas na insulto na binalot sa kunwari pakikiramay. Tinatawag siyang gold digger sa paraang pinaka-elegante. Hindi mo alam ang sinasabi mo, mahinang sagot ni Luningning. Ang boses ay matatag sa kabila ng kumukulong galit sa kanyang loob. Isang halakhak ang kumawala kay Sidapa. Oh, I think I do. At doon, ginawa niya ang kanyang pinakamalaking galaw. Kinuha niya ang kanyang Hermes Birkin bag, binuksan ito, at inilabas ang isang checkbook at isang Montblanc pen. Let's cut the drama, shall we? Sabi niya habang isinusulat ang isang bagay sa tseke. Everything has a price. Everyone has a price. Name yours. 1,000,000? 5? 10? Sabihin mo lang. Consider it a thank you gift for taking care of Batalino's past hobbies. Pinunit niya ang tseke at inilahad ito kay Luningning. Isang blangkong tseke, isang imbitasyon para isulat ang kahit anong halaga para lamang siya ay mawala. Iyon na ang huling patak. Ang galit na pinipigilan ni Luningning ay sumabog. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ni Sidapa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang tseke mula sa kamay ni Sidapa. Tinitigan niya ito sandali. Pagkatapos, tiningnan niya si Sidapa ng diretso sa mga mata. At dahan-dahan, pinunit niya ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa ang piraso ng papel na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay naging maliliit na konfeti na lamang na nilipad ng hangin. Ang pamilya ko, mariing sabi ni Luningning. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato, ay hindi ipinagbibili. Ang ngiti sa mukha ni Sidapa ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong pagkainis. You insolent little... Enough, Sidapa. Ang boses ni Batalino ay dumagundong sa katahimikan. Humakbang siya pasulong at marahang hinila si Luningning sa kanyang likuran. Ang kilos ay puno ng proteksyon. Hindi mo siya kilala. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Matigas na sabi ni Batalino. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na nakatutok kay Sidapa. Gulat na napatingin si Sidapa sa kanya. Batalino, are you defending her? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Ang tanging nakikita ko ay isang babaeng pilit mong binabastos sa sarili niyang pamamahay. Sagot ni Batalino. Tumingin siya kay Sidapa na may isang bagong linaw sa kanyang mga mata, isang bagong pagtatasa sa babaeng pakakasalan niya sana. Tapos na tayo dito. Umalis ka na. Umalis? Hindi makapaniwalang ulit ni Sidapa. Hindi ako aalis nang hindi ka kasama. Kung gayon, maghintay ka habang buhay. Malamig na tugon ni Batalino. She and the children are staying. Ikaw ang aalis. Ang bawat salita ni Batalino ay isang sampal sa mukha ni Sidapa. Ang pagkatalo ay malinaw sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang bagay na mas madilim, isang apoy ng paghihiganti. Tumango siya ng dahan-dahan. Inayos niya ang kanyang damit, ibinalik ang kanyang malamig at kalkuladong postura. Naglakad siya pabalik sa kanyang kotse. Ngunit bago siya pumasok, huminto siya at lumingon. Ang kanyang tingin ay hindi para kay Batalino, kundi para kay Luningning. Lumapit siya, at sa isang tinig na sila lang dalawa ang nakakarinig, bumulong siya nang may ngiting puno ng lason. You won once. You won't win again. Pumasok siya sa kotse, at ang sasakyan ay mabilis na humarurot paalis. Nag-iwan ng alikabok at isang mabigat na banta sa hangin. Naiwan si Batalino at Luningning sa katahimikan. Ang tensyon ay mabigat pa rin. Ngunit sa ilalim ng tensyon, may isang bagong emosyong umusbong sa isip ni Batalino. Isang butil ng duda. Ang galit ni Sidapa. Ang mga salita nitong, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, tila may mali. Tila may kulang sa kwento na 6 na taon na niyang pinaniniwalaan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero
mula sa kanyang memorya. Ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator. Leo, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. May ipapagawa ako sa'yo. Isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Huminga siya ng malalim. Imbestigahan mong muli ang lahat ng nangyari 6 na taon na ang nakalipas. Sa pagitan ko at ni Luningning Santos, huwag kang mag-iiwan ng kahit isang bato na hindi nakataob. Gusto kong malaman ang lahat. Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang paghihintay. 2 araw ng pilit na normalidad. Nagpatuloy si Batalino sa pag-aayos ng mga sira sa paligid ng bahay ni Luningning. Nagpatuloy siya sa pagsubok na mapalapit kina ulan at araw. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat pokpok ng martilyo, ang kanyang isip ay nasa Maynila. Naghihintay sa tawag ng kanyang imbestigador. Ang duda na itinanim ng pagbisita ni Sidapa ay nagsimulang mag-ugat at lumaki sa kanyang isipan. Sa 3 gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang inuupahang kubo at pinagmamasdan ng buwan, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula kay Leo. Ang subject, "For your eyes only, urgent." Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pumasok siya sa loob ng kubo, isinara ang pinto, at binuksan ang email gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang email ay maikli lamang. Boss, I found everything. Mas masahol pa sa inaakala mo. Attached are the files, bank records, photos, recorded confessions. Mag-ingat ka. Leo, mayroong 5 attachments. Binuksan niya ang una. Isang folder ng mga litrato. Ang mga litratong ito, sila ang simula ng lahat. 6 na taon na ang nakalipas, ipinadala ang mga ito sa kanya sa isang brown envelope na walang pangalan ng nagpadala. Mga litrato ni Luningning na may kasamang ibang lalaki, isang mayaman, makisig na lalaking hindi niya kilala, magkaakbay. Nagtatawanan sa isang mamahaling restaurant. May isang litratong mukhang papasok sila sa isang hotel. Ang mga litratong ito ang dumurog sa kanyang mundo. Ang mga ito ang naging ebidensya ng pagtataksil na pinaniwalaan niya nang walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, sa ilalim ng bawat litrato, may mga annotations mula kay Leo. Model, Giancarlo Medina. Location, Blue Leaf Resto Bar. Hotel entrance, cropped and photoshopped. Original photo shows subject living alone. S.I. Sidapa Ilustre. Naramdaman ni Batalino na parang sinuntok siya sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Isang bayarang aktor, isang setup. Ang buong eksena ay isang palabas. Binuksan niya ang pangalawang file. Bank records. Nakita niya ang isang wire transfer na nagkakahalaga ng ₱250,000 mula sa isang offshore account. Isang account na, pagkatapos ng masusing pag-iimbestiga ni Leo, ay na-trace pabalik sa isang holding company na pag-aari ng pamilya Ilustre. Ang pera ay inilipat sa account ni Giancarlo Medina, 2 araw matapos ipadala sa kanya ang mga litrato. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Hindi maaari. Binuksan niya ang 3 file. Ito ay isang audio recording. Ang label, Confession, Gian Medina. Nag-click siya sa play. Oo na, inutusan lang ako. Ang boses ng lalaki sa recording ay puno ng takot. Si Ma'am Sidapa, siya ang nag-utos sa akin. Ang sabi niya, umarte lang ako na parang may relasyon kami ni Luningning. Magpanggap na mayaman, dalhin siya sa dinner. Trabaho lang yon, bayad ako. Wala kaming ginawang masama. Diyos ko, parang awa niyo na. Pinatay ni Batalino ang recording. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay nakakabingi. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon, ang 6 na taon ng galit.
Ang 6 na taon ng sakit na dinulot niya kay Luningning dahil sa kanyang paniniwala. Ang 6 na taon kung saan pinalaki ni Luningning ang kanilang mga anak nang mag-isa habang siya ay abala sa pagpapayaman at pagpapakasaya sa piling ng babaeng sumira sa kanila. Lahat ay gawa-gawa lamang, isang masalimuot at demonyong plano na ginawa ng babaeng tinawag niyang fiancé. Naalala niya ang bawat masasakit na salitang binitawan niya kay Luningning noong huli silang nag-usap. Gold digger, ahas ka, akala ko iba ka, pero pera lang din pala ang habol mo. Naalala niya ang itsura nito, ang gulat, ang sakit, ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito habang sinusubukan nitong magpaliwanag. Ngunit hindi niya ito pinakinggan. Tinakpan niya ng galit ang kanyang mga tainga. Naalala niya kung paano nito sinubukang tumawag sa kanya ng paulit-ulit sa mga sumunod na araw. Ngunit hindi niya sinagot. Ang bawat tawag ay ibinababa niya. At sa huli, nagpalit siya ng numero. Binuksan niya ang huling attachment. Phone records. Ang mga log ng tawag ni Luningning sa kanyang lumang numero. 23 missed calls sa loob ng 1 linggo. Sinundan ng mga text message na hindi na niya nabasa. B, please kausapin mo ako. Hindi totoo yan. Batalino, nagkamali ka ng akala. Magpaliwanag ako. Mahal kita. Maniwala ka sa akin please. May kailangan kang malaman. Ang huling text message ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. May kailangan kang malaman. Ang mga anak nila. Iyon siguro ang sasabihin nito. Ngunit hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Siya ang may kasalanan ng lahat. Ang kanyang pride, ang kanyang pagiging mapanghusga, ang kanyang katangahan. Pinaniwalaan niya ang mga piraso ng papel kaysa sa babaeng minsan niyang pinangakuang pagkakatiwalaan habang buhay. Naging isang papet siya sa laro ni Sidapa. At ang premyo ni Sidapa? Siya. Ang kanyang kumpanya. Ang kanilang pagsasama. Isang mababang ungol ang kumawala sa kanyang laringe. Isang tunog ng matinding galit at pagkasuklam sa sarili. Itinapon niya ang kanyang cellphone sa pader. Nagkadurog-durog ito, ngunit wala siyang pakialam. Ang galit na naramdaman niya para kay Luningning, 6 na taon na ang nakalipas, ay walang-wala kumpara sa nagngangalit na apoy na nararamdaman niya ngayon. Ngunit hindi ito para kay Sidapa. Ito ay para sa kanyang sarili. Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip. Si Luningning, nakatayo sa ilalim ng ulan. Tinatanong siya, Bakit? Bakit ang dali para sa iyo na maniwala sa kanya at hindi sa akin? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paulit-ulit. Bawat salita ay isang saksak sa kanyang budhi. Kailangan niyang makabawi. Kailangan niyang itama ang lahat. Kinuha niya ang isa pa niyang telepono, ang kanyang backup phone, at nagdial. Mother, sabi niya nang may sumagot. Cancel the engagement party. Cancel everything. Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang ina. Ang sunod niyang tinawagan ay si Sidapa. Nang marinig niya ang boses nito, Darling, I was just about to call you. Huwag mo akong tawaging darling. Putol niya, ang boses niya ay malamig na parang yelo. Natahimik si Sidapa. Batalino, what's wrong? The wedding is off, sabi niya. Bawat salita ay matigas at pinal. Alam ko na ang lahat, Sidapa. Lahat-lahat. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay isang nerbiyosong tawa. Alam? What are you talking about? Are you drunk? Alam ko ang tungkol kay John Medina. Alam ko ang tungkol sa mga litrato. Alam ko ang tungkol sa pera. Mariin niyang sabi. Tapos na ang laro mo. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas matagal ngayon. Nang magsalita si Sidapa, ang lambing sa boses nito ay ganap nang nawala. Napalitan ng isang mapanganib na lamig. So you found out. Akala ko mas matalino ka, Luningning.
Nagsumbong pala ang munting basahan. "Huwag mong isasali si Luningning dito," sigaw ni Batalino. "This is between you and me. You lied to me for 6 years." "I did what I had to do," ganti ni Sidapa. "That woman was going to ruin you. Ako ang nagligtas sa'yo. You should be thanking me." "Thanking you?" bulong ni Batalino. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumabog. "Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo ang pamilya ko." "Pamilya? That pathetic little... Don't. You dare." Pagbabanta niya. "Tapos na tayo. Stay away from me. At manalangin ka, Sidapa. Manalangin ka na hindi ko gamitin ang lahat ng koneksyon ko para sirain ka at ang buong pamilya mo." Ibinaba niya ang tawag, ngunit hindi pa siya tapos. Ang paghihiganti ay maaaring maghintay. May isang bagay na mas mahalaga, ang kapatawaran. Hindi na siya nagabala pang magsuot ng sapatos. Nakapaa. Tumakbo siya palabas ng kubo, patungo sa kadiliman ng gabi. Ang tanging gabay niya ay ang ilaw mula sa tahanang sinag. Tumakbo siya na parang hinahabol ng lahat ng demonyo ng kanyang nakaraan. Bawat hakbang ay isang salita. Patawarin. Mo. Ako. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Nagsimulang pumatak ang ambon. Malamig sa kanyang mainit na balat. Tumakbo siya. Dala ang bigat ng katotohanang 6 na taon niyang binaliwala. Patungo sa babaeng nasaktan niya ng higit kanino man. Dala ang nag-iisang layunin. Ang sabihin ng totoo. Gaano man ito kasakit. Tapos ng maghapunan, ang mga bata ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid. Si Maningning ay umuwi na rin. Mag-isa na lamang si Luningning sa karinderya. Nililinis ang mga huling pinagkainan habang nanonood ng isang lumang pelikula sa telebisyon. Isang pamilyar na routine, isang tahimik na pagtatapos sa isa na namang mahabang araw. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, ang kanyang isip ay hindi mapakali. Ang pag-amin ni Batalino kagabi, dahil naging isang duwag ako, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Isang maliit na bahagi ng kanyang puso, ang bahaging ayaw niyang aminin na buhay pa, ay kumapit sa mga salitang iyon. Isang maliit na sinag ng pag-asa, ngunit agad niya itong iwinawaksi. Pag-asa? Para saan pa? 6 na taon. Napakaraming nasayang na panahon, napakaraming sakit. Hindi kayang burahin ng ilang araw ng pagpapanggap bilang karpintero ang bigat ng 6 na taon ng pag-iisa. Naputol ang kanyang pag-iisip nang makarinig siya ng mabilis na mga yabag sa labas. Papalapit. Bago pa man siya makakilos, bumukas ng malakas ang pinto. Si Batalino. Nakatayo ito sa may pintuan, hinahabol ang kanyang hininga. Ang damit nito ay basa ng ambon. Ang kanyang mga paa ay walang sapin at puno ng putik. At ang kanyang mga mata, mayroon itong isang mabangis, desperadong itsura na hindi pa niya nakikita dati. Para itong isang taong tumakbo mula sa impyerno. "Luningning," sabi nito. Ang boses ay pagod at basag. Automatikong nanigas ang katawan ni Luningning. Naghanda siya para sa isa na namang komprontasyon, isa na namang pakiusap. Ngunit ang hawak ni Batalino ay hindi mga regalo o pera. Isang telepono. "Kailangan mong makita to," sabi nito. Lumalakad palapit sa kanya. "Please, tingnan mo lang." Nag-aalangan man, may kung anong nag-udyok sa kanya para sumunod. Siguro ay ang desperasyon sa boses nito. O siguro, sa kaibuturan niya, gusto niya ring malaman. Iniabot nito sa kanya ang telepono. Sa screen, nakabukas ang isang email. Mga litrato, mga dokumento, mga pangalan. Sinimulan niyang basahin. Ang mga litrato, ang mga pamilyar na litratong yon. Ang mga litratong naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Ngunit ngayon, may mga paliwanag. Bayarang actor. Inutusan ni SI. Photoshop. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. SI Sidapa Ilustre.
Nag-scroll siya pababa. Isang bank transfer, isang confession. Ang pangalan ni Sidapa ay paulit-ulit na lumilitaw na parang isang sumpa. Bawat salita, bawat ebidensya ay parang isang piraso ng salamin na tumutusok sa kanyang puso. Ang katotohanang matagal na niyang kinalimutan, ang katotohanang pinilit niyang ibaon sa limot, ay ngayon hinuhukay pabalik na may kasamang brutal na detalye. Hindi ito simpleng hindi pagkakaunawan, ito ay isang plano, isang kalkuladong paninira. Nilinlang sila. Pareho silang nilinlang. Nang matapos niyang basahin ang lahat, ibinaba niya ang telepono sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng saya, ng pagkapanalo. Isang "See, I told you so" na sandali. Ngunit wala. Ang naramdaman niya ay isang panibagong alon ng sakit. Mas malalim, mas komplikado. Dahil ang ibig sabihin nito, hindi siya iniwan ni Batalino dahil hindi siya nito mahal. Iniwan siya nito dahil naniwala ito sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingan na mas pinili nitong paniwalaan kaysa sa kanya. Luningning, "I'm so sorry." Bulong ni Batalino. "Naging tanga ako. Naging bulag ako sa galit. Hindi kita pinakinggan. Patawarin mo ako." Itinaas ni Luningning ang kanyang tingin mula sa sahig. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya, ang lalaking minahal niya, ang lalaking ama ng kanyang mga anak, ang lalaking dumurog sa kanyang tiwala. Wala siyang makitang luha sa mga mata nito, ngunit nakita niya ang pagdurusa. Isang tunay at malalim na paghihirap, ngunit hindi nito nabawasan ang sakit na nararamdaman niya. "Alam mo kung ano ang pinakamasakit, Batalno?" Tanong niya. Ang boses ay walang lakas, puno ng pagod. Hindi yung niloko niya tayo. Ang pinakamasakit ay kung gaano kadali para sa'yo na maniwala sa kanya. Tumulo ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Isang brown envelope lang na walang pangalan. At lahat ng pinagsamahan natin, lahat ng pangarap natin, nawala na parang bula. Ganoon lang ba kababaw ang tiwala mo sa akin? Hindi nakasagot si Batalino. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. 6 na taon, pagpapatuloy ni Luningning, ang mga luha ay sunod-sunod nang dumaloy. 6 na taon kong tinanong ang sarili ko kung ano ang ginawa kong mali. 6 na taon kong sinisi ang sarili ko. Habang ikaw, kasama mo siya, ang babaeng sumira sa atin. Ang bigat ng katotohanan ay hindi nakapagpalaya sa kanya. Bagkus, tila ikinadena siya nito sa isang panibagong uri ng kulungan. Ang kulungan ng what ifs. Paano kung pinakinggan siya nito? Paano kung nagtiwala ito? Magiging ganito pa rin ba sila? Hindi ko alam kung anong gagawin ko dito, Batalino. Pag-amin niya, ang boses ay basag. Masyadong masakit. Ipaglalaban kita, Luningning. Mabilis na sabi ni Batalino, humakbang palapit. Ipaglalaban ko kayo ng mga bata. Aayusin ko to. Pangako. Umiling si Luningning. Umatras. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Ang kailangan ko ay panahon at espasyo. Hindi ako makapag-isip ng maayos kapag nandito ka. Ang sakit sa mukha ni Batalino ay hindi maipinta. Ngunit tumango ito. Isang mabagal, masakit na pagtango. Naintindihan no? Tindihan niya. Sige, sabi nito. Ang boses ay paos. Ibibigay ko sa'yo yan. Tumalikod ito para umalis. At sa sandaling iyon, ang pelikulang nakabukas sa telebisyon ay natapos. Pinalitan ito ng isang breaking news report. Breaking news! Kinumpirma ng kampo ng business tycoon na si Batalino Aguilar ang biglaang pagkakansela ng kasal nito sa socialite na si Sidapa Ilustre. Napahinto si Luningning. Napahinto si Batalino.
Pareho silang napatingin sa screen. Ang mukha ni Batalino ay lumitaw sa TV, isang corporate photo. Kasunod nito ay ang mukha ni Sidapa. Ngunit ang sumunod na lumabas ay isang malabong litrato. Isang litratong kuha ng paparazzi. Si Luningning nagwawalis sa labas ng kanyang karinderya. Ang pagkansela ay kasunod ng mga bali-balitang mayroon umanong 2 anak sa pagkabinata, ang CEO sa isang babae mula sa kanyang nakaraan. Ang babae na nakatira ngayon sa isang simpleng baryo sa probinsya. Ang mundo ni Luningning ay biglang umikot. Ang kanyang sikreto, ang kanyang pribadong buhay, ang kanyang mga anak. Ibinabalita sa buong bansa. Napatingin siya kay Batalino, ang mga mata ay nanlalaki sa takot at panunumbat. Ang bagyo na dala ni Sidapa ay hindi pa pala tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Kinabukasan, ang baryo mahinahon ay hindi na mahinahon. Ang tahimik at payapang baryo na naging kanlungan ni Luningning sa loob ng 6 na taon ay naging isang sirko. Bago pa man sumikat ang araw, ang maliit na kalsada sa harap ng tahanang sinag ay puno na ng mga van ng iba't ibang TV networks. Mga reporter na may dalang mikropono at kamera ay naglipanan na parang mga langgam, nag-aabang, naghahanap ng anggulo. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang misteryosong babae at ang mga sikretong anak ng bilyonaryong si Batalino Aguilar. Para kay Luningning, ito ang kanyang pinakamasamang bangungot na nagkatotoo. Ang pribadong buhay na pilit niyang iningatan, ang mundong binuo niya para protektahan sina ulan at araw, ay biglang sinira at inilantad sa publiko para pagpistahan. Hindi sila makalabas. Bawat sulok ng kanilang munting tahanan ay tila may nagmamasid. Ang mga flash ng kamera ay tumatagos sa mga siwang ng kanilang dingding na sawali. Ang mga boses sa labas ay walang tigil, tinatawag ang kanyang pangalan. Luningning. Luningning, totoo ba ang balita? Iyo bang ginayuma ang CEO? Magkano ang hinihingi mo sa kanya? Ang bawat tanong ay isang punyal. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Ang pinakamasakit ay hindi ang mga estranghero. Ang pinakamasakit ay ang pagbabago sa kanyang sariling komunidad. Si Aling Nena, ang may-ari ng tindahan na lagi siyang pinapautang kapag kapos, ay dumaan sa harap ng karinderya nang hindi man lang siya tiningnan. Si Mang Cardo, ang mangingisda na laging nag-iiwan ng sariwang huli para sa mga bata, ay mabilis na lumihis ng daan. Narinig niya ang mga bulungan. Grabe, no? Mukha lang mahinhin pero manggagamit pala. Kawawang CEO, nabitag. Kaya pala biglang mayamanin ang bisita. Yun pala ang habol. Ang mga ngiti na dati sumasalubong sa kanya ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Ang init ng komunidad na kanyang naging pamilya ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang kanyang tahanang sinag na dati isang lugar ng komportable ay naging isang kulungan. Sa loob ng bahay, ang takot ay ramdam na ramdam. Si Yaya Maningning ay pilit na pinapasaya sina ulan at araw. Ngunit kahit ang mga bata ay nararamdaman ang tensyon. Inay, bakit po maingay sa labas? Tanong ni Araw. Ang mga mata ay bilog sa pag-aalala. Bakit po sila galit? Segunda ni Ulan. Ang boses ay nanginginig. May ginawa po ba tayong masama? Ang tanong na yon ay bumasag sa puso ni Luningning. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan? Paano niya sasabihin sa kanyang mga anak na ang mundo sa labas ay malupit at mapanghusga? Niyakap niya ang kanyang mga anak ng mahigpit, pilit na itinatago ang sarili niyang panginginig. Hindi, mga anak. Wala kayong ginawang masama. Huwag ninyong isipin, yon. Bulong niya. Ngunit alam niya, sa mga mata ng mundo sa labas, sila ang may kasalanan. Siya ang may kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang sumusubok na tumulong. Si Batalino. Mula sa kanyang inuupahang kubo,
Walang tigil ito sa pagtawag. Nagpadala ito ng mga security personnel mula sa Maynila para harangan ang mga reporter, ngunit lalo lang nitong pinalaki ang gulo. Ang presensya ng mga lalaking nakasuit at dark glasses sa isang maliit na baryo ay parang paglalagay ng gasolina sa apoy. Nang hapong yon, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap sa telepono. "Luningning, I'm so sorry. This is Sidapa's doing. I will fix this," sabi ni Batalino. Ang boses ay puno ng galit at pag-aalala. "Aalisin ko kayo dyan. Dadaling ko kayo sa isang ligtas na lugar." Ligtas na lugar. Natawa si Luningning ng mapait. Saan? Sa mundo ni Batalino? Isang mundo kung saan ang kanilang buhay ay magiging isang permanenteng target ng media? Kung saan ang kanyang mga anak ay lalaki bilang mga anak sa labas ng isang bilyonaryo. Doon, sa gitna ng kanyang pagod at kawalan ng pag-asa, naging malinaw ang lahat. Ang lahat ng ito, ang gulo, ang tsismis, ang mga reporter, ang sakit, ay nagsimula noong bumalik si Batalino. Siya ang nagdala ng unos. Hindi lang ang bagyo sa labas, kundi ang bagyo sa kanilang buhay. Ang kanyang pera, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang komplikadong mundo. Lahat ng yon ay lason sa simpleng buhay na pilit niyang binuo. Ang pag-asa na naramdaman niya noong mga nakaraang araw ay biglang naging abo. Ang katotohanan tungkol kay Sidapa ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang resulta. Ang kanilang payapang mundo ay nawasak. At ang tanging paraan para maibalik iyon ay alisin ang pinakaugat ng gulo. "Batalino," sabi ni Luningning, ang boses niya ay kalmado na. Isang nakakakilabot na kalma. Ang kalma ng isang taong gumawa na ng isang pinal na desisyon. "Yes, Luningning, anong kailangan mo?" "Kailangan kong umalis ka na," sabi niya. Bawat salita ay mabigat ngunit matatag. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya. "Ano? Luningning, hindi kita iiwan. Hindi ngayon." "Hindi mo ba nakikita?" Halos isigaw na niya. "Simula nang dumating ka, puro gulo na lang ang dala mo. Ang tahimik naming buhay, sinira mo. Ang mga anak ko natatakot. Ito ba ang gusto mong ayusin? Ang pagprotekta mo sa amin ang siyang lalong nagpapahamak sa amin." "Luningning, that's not true." "Totoo yon, Batalino. Tingnan mo ang paligid mo. Ang gulo na ito, dala ng pangalan mo, dala ng pera mo, dala ng mundo mo. Isang mundong hindi kami nabibilang." Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kung talagang mahal mo ang mga anak mo, kung talagang may kaunting pagsisisi ka sa nagawa mo, umalis ka na. Iyon ang tanging paraan para bumalik sa normal ang lahat. Para sa kapakanan ng mga anak ko, Batalino, pakiusap. Ang huling salita ay isang pakiusap, ngunit ang tono ay isang utos. Matagal na katahimikan ang sumunod. Nang sa wakas ay magsalita si Batalino, ang boses nito ay basag na basag, puno ng pagkatalo. "Sige," bulong nito. Kung iyan ang makakabuti sa inyo." Ang tunog ng pag-end ng call ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng kanyang kwarto. Napaupo siya sa sahig. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. At doon, sa wakas, humagulhol siya. Umiyak siya para sa nasirang kapayapaan, para sa kanyang mga anak, at para sa isang kinabukasang hindi na kailanman mangyayari. Sa labas, hindi niya namalayan. Ang kalangitan ay nagsimulang dumilim ng hindi normal. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas. Ang radyo sa kusina ay nag-anunsyo. Ang paparating na bagyo ay biglang lumakas at itinaas sa signal number 4, isang super typhoon. Ang unos na dala ni Batalino ay papalayo na, ngunit isang mas malaki at mas mapanganib na unos ang papalapit. At sa pagkakataong ito, haharapin niya ito ng mag-isa.
Ang galit ng kalikasan ay walang awa. Ang super typhoon na pinangalan ng Halia ay dumating ng may buong bagsik. Ang hangin ay umuungal na parang isang kawan ng mga lobo, handang gutayin ang anumang bagay na humarang sa kanyang daraanan. Ang mga puno ng niyog ay yumuyuko na parang mga palito. Ang mga bubong na yero ay lumilipad sa hangin na parang mga piraso ng papel. Sa loob ng tahanang sinag, ang bawat hampas ng hangin ay isang banta. Ang munting bahay na naging saksi sa lahat ng hirap at saya ni Luningning ay yung mayanig na tila malapit ng bumigay. Ang tubig baha ay unti-unti nang pumapasok sa ilalim ng pinto, malamig at marumi. Si Batalino, sa kabilang banda, ay nasa loob na ng kanyang sasakyan. Sinunod niya ang hiling ni Luningning. Nag-iwan siya ng ilang security personnel sa baryo para bantayan ang pamilya nito mula sa media. Ngunit siya mismo ay paalis na. Basag ang puso, talunan. Habang papalayo ang sasakyan sa baryo mahinahon, naramdaman niya ang bawat metro bilang isang pisikal na paglayo sa kanyang puso na naiwan sa munting karinderyang yon. Sir, tumawag po ang local DRMO. Mandatory evacuation na po sa buong coastal area. Delikado na po, sabi ng kanyang driver. Tumangulang si Batalino, ang mga mata ay nakatanaw sa labas, sa mundong ginugunaw ng bagyo. Samantala, sa tahanang sinag, lumalala ang sitwasyon. Inay, nilalamiga po ako. Nanginginig na, sabi ni Araw, nang salatin ni Luningning ang noo ng anak. Napasinghap siya. Mainit. Sobrang init. Nilalagnat ito ng mataas. Gumuho ang mundo ni Luningning. Ito na nga ba ang kinatatakutan niya? Ang evacuation center ay nasa kabilang baryo pa. Kailangan nilang tawirin ang isang maliit na tulay na sa mga oras na ito ay tiyak na lubog na sa tubig. Imposibleng umalis, ngunit imposibleng manatili. Dito lang kayo mga anak, sabi niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Yakapin niyo lang si Yaya Maningning ninyo. Babalikan ko kayo. Kinuha niya ang lahat ng kumot na mahahanap niya at sinubukang takpan ang mga siwang sa dingding kung saan pumapasok ang malakas na hangin at ulan. Ngunit kulang. Ang buong bahay ay tila binabaklas. Crack! Isang malakas na tunog ang narinig nila mula sa itaas. Isang malaking sanga mula sa katabing puno ng akasya ang bumagsak sa kanilang bubong. Nagkaroon ng malaking butas. Ang ulan ay direktang bumuhos sa loob ng kanilang sala. Napasigaw sa takot sina Ulan at Araw. Niyakap sila ng mahigpit ni Maningning na siya mismo ay nanginginig na sa takot. Desperado, sinubukan ni Luningning na tawagan ang emergency hotline, ngunit walang signal. Tinignan niya ang labas. Kadiliman at rumaragas ang tubig. Wala silang matatatakbuhan. Sila ay natrap. Sa kalsada, malapit sa hangganan ng baryo, natigil ang sasakyan ni Batalino. Isang malaking puno ang bumagsak at humarang sa daan. Habang naghihintay, sinubukan niyang tawagan ang leader ng kanyang security team. Sir! Sir! Buti tumawag kayo! Sigaw ng lalaki sa kabilang linya, halos hindi magkarinigan dahil sa ugong ng hangin. Sir, yung bahay ni Ma'am Luningning, tinamaan ng puno. May butas ang bubong. Hindi sila makaalis, sir. May sakit daw po ang isang bata. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumusok sa puso ni Batalino. May sakit si Araw, butas ang bubong, natrap sila. Umalis ka na, ang sabi ni Luningning. Iyon ang hiling niya. Ngunit paano siya aalis? Paano niya iiwan ang kanyang mag-ina sa gitna ng impyerno? Ang kanyang pangako, ipaglalaban ko kayo, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi sa salita, sa gawa. Turn the car around, now! Sigaw niya sa kanyang driver. Pero sir, delikado. Hindi na po tayo makakabalik. I said turn the car around! Umalingaw-ngaw ang boses ng CEO. Walang nagawa ang driver kundi sumunod. Buong bilis na bumalik ang sasakyan sa dinaanan nito, nilalabanan ng hangin at ang mga nagliliparang basura.
Nang makarating sila, sa abot ng kanilang makakaya, bumaba si Batalino. Hindi na niya inintindi ang kanyang driver. Ang tanging nakikita niya ay ang munting ilaw mula sa tahanang sinag sa di kalayuan. Tinahak niya ang baha. Ang tubig ay hanggang baywang na niya. Ang lakas ng agos ay pilit siyang tinatangay. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Ang mga yero ay lumilipad sa kanyang paligid na parang mga naglalakihang blade. Ngunit hindi siya tumigil. Sa loob ng bahay si Luningning ay nawawalan na ng pag-asa. Niyakap na lamang niya ang kanyang mga anak, ipinikit ang kanyang mga mata, at nagdasal. Biglang may isang malakas na kalabog sa pinto. Bumukas ito at isang figura ang pumasok. Basang-basa, sugatan, ngunit nakatayo ng matatag. Si Batalino. Hindi makapagsalita si Luningning. Walang panahon para magpaliwanag. Sigaw ni Batalino. Kailangan nating umalis dito. Ang isang bahagi ng bahay ay babagsak na. Kasabay ng kanyang sinabi, ang isang malaking bigas sa itaas nila ay nagsimulang bumigay. Ang kahoy ay umuungol sa bigat. Sa isang iglap, alam ni Luningning na babagsak ito. Babagsak ito mismo sa pwesto kung nasaan ang kanyang mga anak. Ang oras ay tila bumagal. Ang tanging nakita niya ay ang mabilis na pagkilos ni Batalino. Tinulak nito si Maningning at ang mga bata palayo. Ngunit walang sapat na oras para siya mismo ay makailag. Kaya't ginawa niya ang hindi sukat akalain. Yumuko siya, ipinosisyon ang sarili sa ilalim ng babagsak na biga at ginamit ang kanyang sariling likod at mga balikat para saluhin ito. Isang nakakabinging tunog ng nababasag na kahoy at isang umalingaw-ngaw na sigaw ng sakit. Si Batalino, ang bilyonaryo, ang CEO, ay nakaluhod sa sahig na binabaha. Pasan-pasan ang bigat ng bubong na dapat sana ay dudurog sa kanyang pamilya. Ang mga ugat sa kanyang leeg at braso ay nagsilabasan. Ang mukha niya ay namimilipit sa sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanila, kay Luningning at sa dalawang batang ligtas. Umalis. Nan kayo. Hirap niyang sabi. Ang boses ay nanginginig sa bigat. Nakatulala si Luningning, hindi makapaniwala sa nakikita. At sa sandaling iyon, lahat ng galit, lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Ang nakikita niya na lamang ay ang ama ng kanyang mga anak. Isinasakripisyo ang sarili para sa kanila. Habang tinutulungan siya ng mga security personnel na dumating, dinala nila si Batalino sa evacuation center. Pagkatapos, masigurong ligtas na ang lahat, naupo si Luningning sa tabi ng walang malay na si Batalino. Ang katawan nito ay puno ng mga pasa at galos. Ang likod nito ay tiyak na may malubhang pinsala. Hinaplos niya ang mukha nito, ang mukhang minsan niyang sinampal dahil sa galit. At ngayon, ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng galit o sakit. Ito ay luha ng pagsisisi at marahil ng pag-ibig na hindi kailanman nawala. Inilapit niya ang kanyang labi sa tainga nito at bumulong ng isang salita. Isang salitang para sa kanya at para sa sarili niya. Patawad. Lumipas ang bagyo. Ang araw ay muling sumikat sa isang tanawing puno ng pinsala. Puno ng mga nabuwal na puno, mga bahay na walang bubong, at mga pamilyang nawalan ng lahat. Ngunit kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pagsikat din ng isang bagong pag-asa. Ang diwa ng bayanihan ay muling nabuhay sa baryo Mahinahon. Sa evacuation center, dahan-dahang iminulat ni Batalino ang kanyang mga mata. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng antiseptic at ang malabong puting kisame. Ang buo niyang likod ay nananakit. Bawat galaw ay may kasamang kirot. Ngunit ang lahat ng sakit na yon ay biglang naglaho nang makita niya kung sino ang nasa tabi niya. Si Luningning. Nakaupo ito sa isang upuang plastik sa tabi ng kanyang higaan. Ang ulo ay nakasubsob sa kanyang mga braso sa gilid ng kama, natutulog kahit sa pagod nitong itsura. Para kay Batalino,
Siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok nito. Nagising ito at nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap, mga matang puno ng mga bagay na hindi masabi ng bibig. Pasasalamat, pagsisisi, at isang bagong nahanap na pag-unawa. Sa mga sumunod na araw, habang unti-unting bumabalik ang lakas ni Batalino, isa pang bagyo ang tuluyang humupa, ang bagyo sa media. Ang kwento ng kabayanihan ni Batalino, ang CEO na sinagip ang kanyang pamilya mula sa super typhoon, ay mabilis na kumalat. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa isang kontrobersyal na figura, siya ay naging isang bayani. At si Luningning, mula sa isang gold digger, ay naging isang ulirang ina na ipinaglaban ng ama ng kanyang mga anak. Ngunit ang pinakamalaking balita ay ang pagsasampa ng kaso ni Batalino laban kay Sidapa Ilustre. Libel, defamation, corporate sabotage. Ang lahat ng ebidensya ay inilab. Ang buong kwento ng panlilinlang 6 na taon na ang nakalipas ay isiniwalat sa publiko. Ang pangalan ni Sidapa at ng kanyang pamilya ay gumuho ng mas mabilis pa sa mga bahay na tinangay ng bagyo. Ang ahas sa paraiso ay tuluyan ng natalo, hindi ng kapangyarihan ni Batalino, kundi ng katotohanan. Nang makalabas si Batalino mula sa pansamantalang klinika, ang una nilang pinuntahan ay ang lugar kung saan dating nakatayo ang tahanang sinag. Wala nang natira, kundi ang pundasyong semento at mga nagkalat na piraso ng kahoy. Ang tahanan ni Luningning, ang bubong na pinaghirapan ni Batalino, ang mga pader na naging saksi sa kanilang muling pagkikita, lahat ay nawala. Naupo sila sa isang malaking bato na hindi natinag ng baha, nakatanaw sa dagat na ngayon ay kalmado na. Wala na, bulong ni Luningning, isang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Wala nang natira. Mali ka, mahinang sagot ni Batalino. Tumingin ito sa kanya. Nandito ka, nandito ang mga bata. Iyon ang importante. Ang lahat ng bagay, kayang itayong muli. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng isang tunay na pag-uusap. Walang galit, walang pader, walang pagtatanggol sa sarili. Hindi ko nahihingi ng kapatawaran mo, Luningning. Seryosong sabi ni Batalino, dahil alam kong hindi sapat ang salita. Sa halip, gagawin ko ang lahat, araw-araw, sa buong buhay ko, para patunayan sa iyo na karapat-dapat ako sa kapatawaran na yon. Hindi ko na ito sasayangin. Tinitigan siya ni Luningning. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pagbabago. Ang dating aroganteng CEO ay napalitan ng isang lalaking mapagkumbaba, isang lalaking natutong umako ng kanyang pagkakamali. Natakot ako, pag-amin ni Luningning. Natakot akong magtiwala ulit. Natakot akong masaktan. Kaya itinayo ko ang pader na yon sa paligid ko. Patawad kung nasaktan kita. Umiling si Batalino. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Ako ang may kasalanan ng lahat. Papa! Inay! Dalawang maliliit na boses ang tumawag sa kanila. Sina Ulan at Araw, kasama si Maningning, ay tumatakbong papalapit. May dalang mga kabibe na kanilang nakuha sa dalampasigan. Tumakbo sila ng diretso kay Batalino. Walang takot, walang pag-aalinlangan, niyakap nila ang mga binti nito. Papa, magaling ka na po. Tanong ni Ulan. Gawa po ulit tayo ng bahay yung matibay na. Masayang sabi ni Araw. Napangiti si Batalino, isang nangiting totoo at puno ng ligaya. Yumuko siya at niyakap ang kanyang 2 anak. At sa ibabaw ng mga ulo nito, ang kanyang mga mata ay muling nagtagpo sa mga mata ni Luningning. Sa pagkakataong ito, si Luningning na ang nangumiti. Hindi lang ang tahanang sinag ang babangon muli. Sa mga sumunod na linggo, itinatag ni Batalino ang Bangon Mahinahon Foundation. Ginamit niya ang kanyang pera
At impluwensya hindi para bumili ng kapatawaran, kundi para magbigay ng tunay na tulong. Mga materyales para sa mga nasirang bahay, mga bagong bangka para sa mga mangingisda, isang bagong health center para sa buong baryo. Ngunit ang pinakamahalaga niyang proyekto ay ang muling pagtatayo ng tahanang sinag. At sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nagtatrabaho. Kasama niya ang ibang mga kalalakihan sa baryo, nagbubuhat ng kahoy, nagkakabit ng yero. Naging bahagi siya ng komunidad, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang si Papa ni Ulan at Araw. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa tabi ng itinatayong istruktura, tiningnan ni Batalino ang pundasyon. Tumingin siya kay Luningning na nag-aabot ng maiinom na tubig sa mga trabahador. "Itatayo natin itong muli," sabi niya. Inuulit ang mga salitang minsan nang naging isang pangarap lamang. "Sabay tayo, ang ating tahanang sinag." Lumapit si Luningning sa kanya. Inabot nito ang kanyang kamay. Ang palad nito, na minsay magaspang sa pagtatrabaho, ay malambot pa rin sa kanyang palad na may mga kalyo na ngayon. Hinawakan ni Batalino ang kamay nito ng mahigpit. At sa pagkakataong ito, hindi na ito bumitaw. 6 na buwan ang lumipas. Ang bagong tahanang sinag ay nakatayo ng muli. Hindi ito isang mansyon. Hindi ito gawa sa salamin at bakal. Ito ay gawa pa rin sa kahoy, kawayan at yero, ngunit mas matibay. Ang mga pundasyon nito ay mas malalim at ang mga haligi ay mas matatag. Katulad ng pamilyang naninirahan dito, ang karinderya ay mas abala kaysa dati. Ang mga turista na narinig ang kwento ng CO Hero at ng kanyang pamilya ay dumarayo para tikman ang sikat na sinigang ni Luningning. Ngunit ang pinakamahalaga, ang mga dating customer, ang mga kapitbahay na minsay nagduda, ay bumalik na. Ang mga tawanan at kwentuhan ay muling napuno sa loob ng munting kainan. Ang buhay ay nagkaroon ng isang bagong, masayang routine. Tuwing umaga, si Luningning ang nag-aasikaso sa kanilang mga anak, habang si Batalino naman, suot ang isang simpleng t-shirt at shorts, ang nagwawali sa dalampasigan sa harap ng kanilang tahanan. Isang ugaling sinimulan niya para daw linisin ang mga bakas ng nakaraan. Si Batalino Aguilar ay nagbago. Hindi na siya ang CEO na nakatira sa Maynila at paminsan-minsan lang bumibisita. Inilipat niya ang kanyang pangunahing opisina sa isang kalapit na syudad. 1 oras lang ang biyahe mula sa Baryo Mahinahon. Mas madalas siyang nasa bahay kaysa sa boardroom. Natutunan niyang ang pinakamahalagang merger ay hindi sa negosyo, kundi sa pamilya. Isang hapon, habang si Luningning ay abala sa kusina, natanaw niya mula sa bintana ang 3 pinakamahalagang lalaki sa kanyang buhay. Nasa dalampasigan sina Batalino, Ulan at Araw. Nakaupo si Batalino sa buhangin, seryosong-seryoso, habang tinuturuan niya ang kambal ng isang sining na hindi itinuturo sa business school, ang pagpapatalbog ng bato sa ibabaw ng tubig. "Hindi ganyan, Ulan," narinig ni Luningning na sabi ni Batalino. "Ang boses ay puno ng pasensya. Kailangan flat ang bato at ang paghagis dapat mabilis at galing sa gilid. Ganito o." Ipinakita ni Batalino kung paano. Ang bato ay tumalbog ng 7, 8, 9 na beses bago tuluyang lumubog. "Wow!" sabay na sabi ng kambal. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. Napangiti si Luningning. Ang yaman ay hindi nakikita sa dami ng tumalbog na bato. Ang yaman ay nasa sandaling iyon. Isang ama na naglalaan ng panahon para sa kanyang mga anak, nagtuturo ng mga simpleng bagay na bubuo sa kanilang mga alaala. Nang dapit hapon, matapos isara ang karinderya, sabay-sabay nilang nilinis ang lugar. Si Ulan at Araw ang tagapunas ng mesa, si Luningning ang nasa kusina, at si Batalino, ang dating CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa Asia, ang nakatuka sa pagwawalis ng sahig.
At ginagawa niya iyon ng may ngiti sa labi. Pagkatapos ng kanilang gawain, lumabas sila at naupo sa dalampasigan para panoorin ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas at lila. Isang perpektong tanawin. Umupo si Batalino sa likod ni Luningning. Ang mga braso nito ay nakayakap sa kanyang baywang. Isinandal ni Luningning ang kanyang ulo sa dibdib nito, ninanamnam ang init at ang pakiramdam ng seguridad. Sa kanilang harapan, masayang naghahabulan sina ulan at araw sa papalapit na mga alon. Naaalala mo ba? Bulong ni Batalino sa kanyang tainga. Noong una tayong magkakilala, dito rin, sa isang beach na ganito, sabi ko sa'yo, balang araw, bibigyan kita ng isang kastilyo. Tumango si Luningning. Naaalala ko. I failed, sabi ni Batalino. Hindi kita nabigyan ng kastilyo. Umiling si Luningning. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Batalino na nakayakap sa kanya. Nagkamali ka, sagot niya. Hindi mo ako binigyan ng kastilyo. Binigyan mo ako ng isang tahanan. Hinalikan ni Batalino ang tuktok ng kanyang ulo. Natahimik sila. Pinapanood ang kanilang mga anak. Ang larawan ng isang pamilyang minsay na sira. Ngunit ngayon ay muling nabuo. Mas matatag, mas totoo, at mas puno ng pagmamahal. Walang engrandeng kasalan. Walang mga singsing na diamante na ipinakita sa media. Ang kanilang pangako sa isa't isa ay hindi na kailangan ng kontrata o seremonya. Ito ay isinasabuhay araw-araw. Sa bawat pag-aasikaso, sa bawat tawanan, sa bawat pagpapatawad sa mga maliliit na pagkakamali, at sa bawat pagpili na mahalin ang isa't isa sa kabila ng isang masakit na nakaraan. Nang tuluyan ng lumubog ang araw, tumayo sila. Tinawag nila ang kanilang mga anak. At sabay-sabay silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan, ang kanilang tahanang sinag. Naglalakad sila, magkahawak kamay. Si Ulan sa isang tabi ni Batalino, si Araw sa kabila ni Luningning, isang pamilya. Buo. Sumandal si Luningning sa balikat ni Batalino, ang puso ay puno ng kapayapaan. Welcome home, Batalino. Bulong niya. Ngumiti ito. Isang nangiting abot-tenga. Nasa bahay na ako. At dito po nagtatapos ang kwento ni Batalino, Luningning, at ng kanilang dalawang sinag na sina Ulan at Araw. Isang kwentong nagpapatunay na ang mga pinakamalaking bagyo sa buhay ay kaya nating lampasan kung ang ating pundasyon ay pag-ibig, pagpapatawad at pag-asa. Ang aral ng kwento natin ngayon ay simple lamang. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa isang pamilyang buo at isang pusong natutong magpatawad at magsimulang muli. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang bumangon mula sa pagkakamali at itayo muli ang ating mga nasirang pangarap basta't hindi tayo nawawalan ng pananampalataya sa isa't isa at sa poong may kapal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating ibinahagi ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento, o kung may mga uri ng kwento na nais ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Nais po naming marinig ang inyong mga tinig. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.